Hello mga kapatid! Good morning! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Diyos ko po, lumalalim na po ang issue, mga kapatid. Matapos po magkaroon ng pahayag. Alam po natin na nagpahayag po si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol po dito sa warrant of arrest, no? Pero sinabi nga po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ito daw po ba ay sa ICC. Hindi po natin alam at dami-dami na pong espekulasyon mga kapatid. Nag-post na rin po ang kanyang anak na si Baste Duterte, na kung ito daw po ay bluff, malamang sa malamang matatapos po ang karera ng Marcos administration mga kapatid. Dahil nakita po natin ang ginawa pong pagbabarakada dito, tatandami pong mga kasundaluhan na nandito po sa lungsod po ng Davao mga kapatid, ang ginawa po nilang pagbabarkada dito po sa airport po ng Davao International Airport. Nang matunugan po nila ang naging pahayag po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol po dito sa ICC, mukhang pinaglalaroan na naman po sila at pinaulanan po ng matigas at matikas na mura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pong mga ICC na nangangahulugan na hanggang ngayon po ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte ay wala pong kakupas-kupas. Pagdating po sa pagsasalita mga kapatid, nakita po natin ang mga OFW po na nagsaya at nakidaupang palad na dumalo dito po sa kaganapan sa Hong Kong at nagkaroon ng pahayag na naman po ito. Ito po talagang Marcos administration mga kapatid ay napakadumi po talaga maglaro. Ang dumi po nila maglaro. Sa totoo lang talagang hindi sila lumalaban ng patas. Dahil alam naman po natin na magkakaroon po ng oral argument sa April 1, April 2, April 3 na pinapadalo na po nila itong si Stella Kimbo mga kapatid. Mukhang malamang sa malamang mga kapatid, ito po ay nilalahis nila. Ito po ay taktika ng Marcos administration para malihis po ang issue na mangyayari po sa April 1, April 2, April 3 kaugnay po dito sa vice cam na pilit po nilang pinagtatakpan mga kapatid. Nakikita naman ng taong bayan, hindi lang tayo. At nakikita po ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ginagawa po nila mga kapatid, matapos magpahayag ng dating Pangulo ay umariba po ang mga sundalo at nagkaroon po ng pahayag na ito daw po ay simultaneous mga kapatid. Pero hindi po sila nakipag-ugnayan sa LGU po ng Davao City. Tingnan mo itong mga ito, napakawalang respeto mga kapatid. Gusto nila magkaroon ng simultaneous pero hindi po sila nakikipag-ugnayan dito po sa LGU ng Davao City. Tignan mo kung gaano kawalang respeto at hindi sumusunod sa batas itong Marcos administration. Talagang makita lang nila na makapanggipit lang sila sa kanilang mga kaalaban sa politika na tinuturing talaga nilang kalaban ang mga Duterte. Mga kapatid, tandaan nyo, hindi papayag ang taong bayan. Ikaw, Bongbong Marcos, ang panggigipit nyo sa pamilyang Duterte, hindi po ito papayagan ng maraming Pilipino ang inyong pambababoy at panggigipit at ang inyong pangwalang habas na paggamit ng puwersa laban sa inyong mga kalaban sa politika ay napakadumi nyo maglaro. Madumi pa kayo sa putik, sa sobrang baho ng inyong mga pinaggagawa, umaalingasaw kayo. Hindi nyo na alam. Si Jay Ruiz nagkaroon ng pahayag. Sinupla ni Soljen Guevara na hindi daw totoo at wala pa silang natatanggap na arrest warrants laban po sa ICC. 'Di ba? Ano po kaya ngayon? Ito pong si Torre, alam naman po natin na ito pong ang DIA tawag dito sa pamumuno nito ni General Torre. Kumikilos na naman sila. Siya ang may utos ng mga ito. Huwag niyong abusuhin ang kapakanan. Huwag niyong abusuhin ang paggamit niyo ng puwersa sa inyong panggigipit. Hindi namin alam kung ano ang intensyon niyo Kayo ba'y naiinggit sa nangyayari dahil kahit papaano ay sila man ngayon ay tumatakbo nang hindi nakakakuha ng iba't ibang tawag dito dahil nga iniipit niyo sa iba't ibang lugar para makapunta. Ngayon, lumabas sila ng bansa, nagtatatahol kayo, naiinggit kayo, at nagkaroon ng pahayag itong
Lintik na si Joel Chua at ang sabi niya puro daw KOJC lang daw ang mga nandoon. At wala daw mga OFW na nandoon. Hindi daw yun OFW, hindi daw lahat yun ay OFW. Ito daw ay puro lang daw mga taga KOJC. Kaya ikaw, Joel Chua, no? Kayo parehas kayo ng amo nyo na sana bago kayo magsalita, iisipin nyo muna ang magiging ramdam ng mga nagsakripisyo ng mga tao na nandoon. Hindi dahil sa nakikita nyo na dahil KOJC ang tumayo at KOJC ang nag-guest, ang nag-host at nag-assist ng pasasalamat ay sasabihin nyo ay puro mga tao na lang ng KOJC. Nasaan ang inyong mga pagrespeto? Sa bagay, kailan ba kayo rumispeto? Itong Marcos administration na hindi rumirespeto sa batas, hindi kumikilala ng batas. Tandaan nyo, kayong mga nandyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, sa pangunguna ni Martin Romualdez, napilit nyong binababoy ang inyong mga kalaban sa politika. Dalangin po namin na sana huwag na kayo makabalik sa pwesto. Matuto pong bumoto ang mga taong nandyan sa distrito nyo. Kaya tayo mga kapatid, mag-isip-isip tayo sa mga politikong ilalagay natin. Ito pong national election, ito pong 2025 national election ay gawin nating referendum. Ayusin natin, iboto natin ng tama, pubili tayo ng tama kung may mga kapasidad ba itong mga tao na ito na mamuno sa kanilang distrito. Pagbasihan nyo ang 3 taong naging record nila sa pag-upo. Kung ang mga kandidatong iboboto nyo ay karapat-dapat pa ba itong mahalal, mga kapatid? Sa totoo lang, nakakasakit po talaga ng puso ang mga nangyayari po ngayon sa ating bansa. Matapos magsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ni Vice President Sara Duterte, ay masyadong uminit po ang tensyon. Mga kapatid, tignan natin, ito talaga hindi po ito papayagan ng maraming Pilipino. Ang ginagawa niyo pong pang-aapak. Dahil nga, tumatahol si Joel Chua at tumatakas daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin ang kanyang ang warrant of arrest laban sa kanya. Tignan natin bukas po ang dating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakay ng Cathay Pacific pabalik ng Maynila. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Huwag kayong magkakamali, kayong Marcos administration na gagawin nyo ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan nyo ang naging pahayag ni Baste. Kung ito ay bluff, katapusan na ng Marcos administration. Mag-aantay po kami at ng maraming Pilipino kung ano ang mangyayari sa mga darating na panahon. Masyado kayong marumi maglaro. Masyado kayong mapang-abuso sa kapangyarihan. Dahil nga pumuputok na ang mga nangyayari about dito sa bicameral report na gagawin na oral argument, tinapalan nyo na naman ngayon ng panibagong issue para malihis ang utak ng maraming Pilipino. Ginugulo niya na naman at gumagawa na naman kayo ng iba't ibang issue. At tinaon nyo na lumabas si Pangulong Rodrigo Duterte at nag-deploy kayo ng mga maraming sundalo, mga pulis dito sa lungsod ng Davao. At sasabihin yung simultaneous pero wala kayong pagrespeto sa LGU ng Davao. Mga kapatid, huwag niyong magamit. Ikaw, General Torre, General Diwata, huwag niyong magamit ng sobra-sobra ang inyong puwersa. Kayo naman mga kasundaluhan natin, mga kapatid, na ang inyo pong mandato ay protektahan ang konstitusyon at protektahan ang taong bayan. Hindi protektahan ang mga iilang politiko at nagsusunod-sunuran kayo, maging non-partisan kayo. Maawa kayo sa bansang Pilipinas. Nalulugmok na, nalulunod na sa kahirapan. Hindi pa rin kayo umaaksyon, mga kapatid. Maawa kayo, ano ang pwedeng mangyari sa mga darating na panahon. Sa nangyayaring trouble po ngayon sa ating bansa. At meron po tayong nakitang post ang tagapagsalita po na si Harry Roque ay wala pong red notice. Nagaling po sa Interpol. Ano po kaya
So walang Interpol, wala ring ICC dahil pinabulaanan po ni Soljan Guevara na wala pong ICC at na ito pong si ang tagapagsalita po ng DOJ, no? Dahil nga ito kayang mga katauhan ni Marcos, hindi kaya sila mag-usap-usap, no? Pag-usapan kaya nila ng maayos, mag-usap-usap kayo ng maayos, bakit kailangan yung gawin ito, no? Bakit kailangan yung gawin itong taktika? Piling nyo naman matatakot si dating Pangulong Rodrigo Duterte at titiklop sa inyo? Wala nang kinatatakutan. Basta Duterte, isog yan. Maisog. So, mag-aabang po ang maraming Pilipino sa tatakbuhin po ng isyong ito. Nico Clavano, tandaan nyo, huwag kayong magkakamali. Nagagawin yung pagtatangka kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi ito papayagan ng maraming Pilipino. Tandaan nyo yan. Hindi po natatakot si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang sabi nga po niya, siya po ay magpapaaresto kung siya po talaga ay aarestohin. Ano po kaya yung mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Ang ating Tatay Digong na yan, na napakaastig pa rin, no, mga kapatid, na talagang laman po sila ng social media kahapon. Ang mag-amang Duterte, si Vice President at si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na umani na naman po ng milyong views, mga kapatid, na hindi po nararanasan ng Marcos administration. At sinasabi nitong mga taga-Buhaya de Representante na ito daw ay hindi daw talaga puro hindi daw organic na mga OFW. Ano tingin nyo doon? Yung mga taga-Pilipinas pupunta doon at uupo lang, gagastos pa ng mga ticket nila para doon. Bobo talaga itong si Joel Chua, sa totoo lang. Napaka-bobo talaga. Makapagsalita lang at makaharap sa camera ay ganun-ganun na lang. Tapos pag napupuna kayo, magagalit kayo. Magpapahayag kayo na piling nyo kayo ang biktima. Nako mga kapatid, no? Tayo po ay nag-aabang dito sa mga mangyayari sa mga darating na panahon. Handa na ba ang lahat ng maraming Pilipino sa magiging kilos at mangyayari sa mga darating na panahon? Kami ay handang-handa na, no? Handa ang maraming Pilipino sa magiging galaw at magiging agos. Once po, kung ano man ang mangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi yan papayagan ng maraming Pilipino. Tandaan mo yan, Bongbong Marcos, huwag kang magkamali. Huwag kayong magkakamali sa inyong mga galaw at mga kinikilos laban sa pamilyang Duterte. Matatapos at matatapos ang karir nyo dyan. Matandaan nyo ang naging pahayag ni Baste. Bye po mga kapatid. Yan lang ang ating pag-uusapan ngayong araw.